Magiging sarkastiko lang ako sandali, no? Itinakda po ng mga bumalangkas ng konstitusyon ang bilang na 16 na boto para makapag-convict dahil noong 1986, Weng, nung kanilang Binuo. binubuo ang saligang batas, inaakala talaga nila na magkakaroon ng Senado ng 2 miyembro na kakasuhan po ng plunder, Mhm. 1 miyembrong kakasuhan ng crimes against humanity, 2 miyembro na naghihintay na masampaw pa ng pagsasampaho ng kaso ng ombudsman dahil sa flood control, Mhm. 2 miyembro na naghihintay ng resolusyon tungkol sa kasong insider trading. Mhm. At iba pa, bilangin mo yung Weng. Ba, marami yun. 7 yun. 7. 7. Iniisip ng mga framers ng saligang batas noong 1986 na ang Senado ay bubuin po ng mga miyembro na ang pagkakaunawa sa konsepto po ng pananagutan at pananagutang kriminal ay hindi umaasahan. Dahil dito, itinuturing po silang karapat-dapat, Weng, at may kakayahang kumilos bilang mga hukom sa isang paglilitis para sa pananagutan ng mga matataas na opisyal ng bansa. Yan. Tapos na mo akong miloso po. Sarcastic ka nga. Hindi, ang konsepto kasi ang konseptong binebenta, Weng, ng mga tinatawag na mga political pundit, na ang impeachment ay kaparehong pampolitika at hudikatura sa pangkalahatan. Sa tingin ko, mali po ang pagkakaintindi po doon sa paraan na ang pampolitika at hudikaturang katangian ay tumutukoy sa mismong paglilitis. Hindi ho ganun ang sistema, mga kapuso. No? Sa akin pong opinyon, ang pampolitikang katangian nito, Weng, ng impeachment sa isang mataas na opisyal ay maaari lamang umiral sa House of Representatives na ang pagkakaroon po ng bilang ay isang kalamangan. Kaya nga 1/3 lamang, Weng, ng requirement ang kailangan para matik itong maiakyat sa Senado. Ang ganitong pampulitikang katangian ay hindi ho dapat umiiral sa Senado, mga kapuso, kung saan dapat maganap ang judicial nature ng paglilitis. Kasi sinasabi natin dito, dapat sila ay huhusga base ho sa ebidensya at hindi base, Weng, sa partido. Ideal world yun, ah. Kaya nga Oo. kaya nga 2/3 of all the members, yan yung hadlang eh. Mataas yung threshold, Weng, eh. Correct. 'Di ba? Hatol na kasi yun eh. Yes, Oo. ang hadlang na ito ay eksaktong tinakda para ho itama yung pampulitikang aspeto kung sakali na nangyayari naman talaga sa House of Representatives. Oo naman. Dahil sa panghukumang aspeto po ng impeachment, sa teorya hindi ho dapat bumoto ang mga senador batay ho sa partido, kundi batay po sa ebidensyang ihaharap. Kaya nga ang isang senador, Weng, hinahalal siya at large. Diba? Nationwide. Kumakatawan sa hindi siya kumakatawan sa isang partikular na lugar, Yes. kundi siya po'y binoboto ho ng buong bansa bilang kinatawan ng republika Oo. sa larangan po ng paggawa ho ng batas. Dahil dito, Weng, ang pag-unawa niya sa mga katotohanan ay dapat sumasalamin kung paano nakakaapekto ang mga ito sa buong bansa at kung paano dapat tignan ang Pilipinas sa buong mundo. Ang ipagpilitan Na? na 2/3 o 16 of all the members, regardless kung ano status nila, ang dapat na bilang ng conviction ay hindi ho tumutugma, mga kapuso, sa reality ng panahon ngayon. Kasi maaaring 30%, Weng, ng 24, maharap, di ba? Ng kabuang membership po ng Senado, posibleng magkasala sa mga krimeng dapat ho nilang hinuhusgahan. Correct. Di ba? Weng, walang mako-convict pagka ganyan. Totoo yun. Walang mapapanagot. At kung ito ay pagdidiinan, yan ay pagtataksil sa konsepto ng pananagutan. Ako, tatanungin mo ko, marami na nagsasabi, dali na natin sa Supreme Court. Totoo yan. Mukhang hinog na para ito'y dalhin sa Korte Suprema. Meron din iba nagsasabi na hindi pa hinog, wala pang justiciable act na pwedeng iakyat sa Korte Suprema. Pero kung ano man, kung kailan ang tamang panahon, yung mga involved sa kasong ito ang pwedeng mag-akyat. Hindi ba? Maganda nito, senator judges, pwede. Kasi party sila sa kaso. So, ang sa akin lang, sana masettle ito the soonest possible time. Hindi yung pag may hatol na, saka natin iakyat sa Korte Suprema.
mabibitin yung Totoo yung hatol yan. ng mga senator judges. So para nating napaka-anticlimactic no Joel para sa isang bansa na uhaw na makakita ng mananagot sa korupsyon. Dapat ba senator judge o dapat prosecution panel? Kasi Mga hindi mo na involved. maaasahan ng depensa rito. Oo, Dahil oo. ito'y Pabor sa bentahe sa kanila kanila. yun eh. Bentahe Pero sa kanila. totoo yung no? sinabi ni Congresswoman Zamora. Ako ang tingin ko talaga, kaya open-ended yung all members. Two-thirds eh. Kaya nga Two-thirds. sinabing Kaya nga, two-thirds. two-thirds plus hindi eksakto of the 24. Kasi maraming realities na nangyayari na may nababawasan ng senator judges. So kung mabawasan yun, kahit pa sabihin natin na hindi kaso, hindi sila nakakulong, hindi sila nagtatago. Pero kung indisposed, may sakit, namatay, kinuha para sa isang cabinet position, hindi kompleto ang 24, alangan naman yung 16 mo, yung 2/3 mo ipapako mo pa rin sa 24. Pag nangyari yon, bali wala ka nang expect na hatol na matino sa impeachment court. You know. Kasi wala na mako-convict Totoo yan. kung Totoo 16 yan. ang ating pag-uusapan. Hinog na po ito para dali natin sa Supreme Court, mga kapuso, dahil ngayon ay pinagtatalunan na, mga kapuso, habang Yes. kanilang dinidinig. Ito pong impeachment complaint na ito laban po sa ating Vice Presidente. Si Rowena Salvacion, mga kapuso. Joel Reyes Ubel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kaya magkakauntan tayo sa Himpapuid Palatuntunang. Taxi sa Double B! Weng, settled na Oo. ang Batanes sa atin. Oo, sa atin yun. Although, Oo. sinabi ni isang security analyst, si Romel Bandawi. Romel Banlawe, sabi niya, yun ay discussion lang ng mga scholars. Kasi nakausap daw niya yung isa doon sa involved sa discussion. Pero iba din kasi ang mindset ng China. Sa totoo lang. Mahirap alam mo, pang hawakan yun. Pagka merong pumabor sa kanilang posisyon, Totoo. they will grab it. Di ba? Unless, China mismo ang magdeklara. Ayun nga, nagdeklara na Kinikilala raw. namin ang Batanes as Philippine territory. Ang foreign ministry na raw po ng China Oh, ang talaga? nagsabi na hindi ka naniniwala. ah. May dahilan yun kung bakit. Oo. Nagsasabi na ito daw pong Batanes ay talagang sa Pilipinas. Ano man, At hindi linaw-linaw po bahagi nun. ng Taiwan. Nasa linya natin si Rear Admiral J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Rear Admiral, magandang umaga si Joel Suweng. Good morning po. Hello Sir Joel, hello Ma'am Weng. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Meron na nga ba talagang posisyon ng Foreign Ministry ng China na ang Batanes ay bahagi po ng teritoryo po ng Pilipinas? Actually Sir Joel, ngayon ko lang narinig sa iyo yan. Mhm. Ganun ba? Wala pa akong nakita. Kaya din ako official nagtataka, statement from the oo. Ministry Si of Foreign Professor, Affairs. Oh. Alam mo, kagabi ko pa hinahabol si Chinese Ambassador Jing Guan eh. Oh. Kung para sa kanya, the visit that he did last month is actually a goodwill, Mm-mm. hindi related dito sa ipinofloat ng so-called Chinese scholars. Dapat mag-issue siya ng statement na he's condemning such ludicrous claim, sabi nga ni Secretary Gilbert Chodoro. No? Mm. But as of this time, wala pa tayong naririnig sa embahada. Ako, personally, I never heard anything yet, no? Mm-mm. Coming from the Ministry of Foreign Affairs ng China as well. So unless merong clear declaration, ang Foreign Ministry ng China o ang higher up pa ng Chinese government na hindi namin hahabulin ng Batanes dahil yun ay part ng Philippine territory and not part of the Taiwan na kanipong kiniklaim, hindi tayo dapat magbaba ng guard natin, Rear Admiral. Yes, kung maalala mo, Ma'am Weng, no? Mm-mm. Etong pagpo-float ng mga ganitong rewriting of history, misinformation, Mm-mm. ang ginagawa ng China dyan, they start on the level of scholars, no? Mm-mm. They dictate their narrative. And then after that, ika-capture ng state media, and then it will become a policy. Kung hahayaan natin, no, mananahimik tayo sa ganitong pagpo-float ng revisionist na claim na naman ng China, Mhm. magiging normal ito. That's why I'm very happy, no? Secretary Gilbert Chodoro, the National Security Council, the National Historical Institute, and even the Congress representative of Batanes Mm-mm. already contested itong claim na to. We don't really have to wait until sabihin ng Ministry of Foreign Affairs na amin talaga to. Mhm. Dapat as early as now, sasagot na natin to for us to prevent the normalization of this kind of misinformation. Pero sa ngayon ba, Rear Admiral, meron kayong namomonitor na mga kakaibang
kilos or pasok ng Chinese vessels dyan po sa Batanes? Kasi previously meron, di ba, Joel? Sa ngayon ba, bago pa umugong itong mapahayag daw ng mga scholars na Batanes ay part ng Taiwan, meron kayong na-monitor? Wala naman tayong Mhm. significant na masasabing something to be considered alarming. No? Mhm. These are the usual presence ng mga dumadaan dyan. And of course, the Chinese research vessel. Mhm. Siguro, ang pinaka na-monitor lang natin dyan yung pag-visit ni Ambassador Jing Kwan sa Batanes. Mhm. Yun talaga yung para sa akin. Dapat we need to ask him, is his visit related to the statement of this so-called academic? Okay. Actually, Weng, tinanong ko si AI. Is Batanes a part of Formosa region? Kasi Formosa yung dating pangalan ng Taiwan, di ba? No! Sabi niya, no! May exclamation point pa. Batanes is not part of Formosa region. It is an independent province located in the extreme northern Philippines, separated from Taiwan by the Bashi Channel. So, Malinaw. Yes. malinaw yon, malinaw. Si AI mismo nagsasabi. Pero, kahapon, Weng, pinagdiwang natin ang ika-10 anibersaryo ng ating pagkapanalo Naman. sa arbitral ruling. Ano ang postura ng Coast Guard in celebration of the anniversary? Well, una sa lahat, Sir Joel, Ma'am Wing, happy anniversary sa atin. Yun, no? Ang 2016 Arbitral Award ay tagumpay ng bawat Pilipino. No? Ito ay tagumpay din ng international law. Ang ginawa natin kahapon, of course, it is whole of government approach. It was led by Secretary Gilbert Chodoro and the National Security Advisor, Jaya Oban, being the chairman of the National Task Force for the West Philippine Sea, kung saan nagkaroon tayo ng a walk for peace, no, to commemorate the 10th anniversary. Ito ay pinarticipatan ng Armed Forces of the Philippines. Of course, General Browner was there as well, and the officer in charge of the Coast Guard, Admiral Ibanez, and there are also people from DFA, DNR, Bureau of Fisheries, Department of Agriculture, Philippine National Police. Lahat ng miyembro ng NTFWPS ay actively participated dito sa naging event natin kahapon. No? And secondly, sa party ng Philippine Coast Guard, nagkaroon din tayo ng pakikipag-ugnayan sa mga barko, no, na nasa pier nationwide, as to be part of the commemoration, magbusina ng kanilang ship's horn sabay-sabay ng 10 o'clock kahapon para ipakita sa mundo na we are really commemorating and celebrating this meaningful 10th year anniversary ng 2016 Arbitral Award. At ang pinakamaganda doon, Rear Admiral Joel, kinikilala ng iba't ibang bansa yung panalo natin sa arbitration. Di po ba? Kinikilala nila yung... Yes, Ma'am Weng. Yes, correct. Go ahead, sir. Yes, Ma'am Weng. Of course, there are naglabas ang Department of Foreign Affairs ng joint statement ng I think 13 countries, no? Sa pangunguna ng Amerika, Australia, Japan, even Germany, France, United Kingdom, and some others, no, na miyembro ng European Union. Ay sinabi nila dito na it is final and binding at dapat mai-implement na itong 2016 Arbitral Award. Ngayon, ang karaniwang tao nagtatanong, ano pa talaga ang napanalunan natin, no? There are technical and legal details of it. May nagsasabing hindi naman daw ibinigay sa Pilipinas. It didn't talk about sovereignty and maritime ownership. Ang pinakamalaking na ipanalo natin sa 2016 Arbitral Award ay ang pagsasabi na ang China, the People's Republic of China, does not have any legal authority para sabihin na yung 9-line claim nila ay valid. No? Ito ang pinakamalaking tagumpay natin. It invalidated the illegal claim of the People's Republic of China. Okay, pero paano natin i-implement yung arbitration win na yun? Well, alam mo, Ma'am Hanggang Weng, ngayon yun ang when you talk malaking about tanong. the enforcement Opo. of the 2016 Arbitral Award, ito na ang ginagawa natin. No? The freedom of navigation and overflight patrol, hindi lamang ng Estados Unidos, kasama dito na ang Japan, Australia, German government. Ito yung multilateral maritime coordinative activity is a direct challenge, no, to the illegal claim of China. And this is another form
of enforcing the arbitral award. Ibig sabihin, hindi kinikilala ng buong mundo itong pag-angkin ng China, kaya malayang nakakapagpatrolya ang ating mga kaalyadong bansa rito. At this is another form of enforcement. Secondly, another form of enforcement of this is, gaya na sinabi mo kanina, mas marami ng bansa ang kumikilala dito. Of course, in the international community, the more countries who recognize ang kahalagahan ng arbitral award and the power of the international law makes it more legitimate. And that is another form of enforcement. Okay, doon sa ika-10 taong pagdiriwang ng ating pagkapanalo sa arbitral ruling, ito pong monitoring po ng Coast Guard, ng ating Navy, doon po sa mga lugar na ating nasasakupan, ang Pag-asa, ang Ayungin, Sabina, Ampajo de Masinloc. Sama ko na po, Batanes. Kamusta po ang pag-monitor po natin? At meron ba tayong nakikitang mga paggalaw ng mga Chino dyan sa ating area? Alam mo, Sir Joel, dahil pangit ang panahon, ang mga Chinese maritime forces na binabantayan natin significantly also decreased. No? Yung palang mabisang bumaba ang paraan. bilang nila. Oo, panahon lang pala ang pwede nating ipantaboy sa kanila, Rear Yes. Admiral. And more than the nature, Ma'am Weng, no? Opo. Ang ating naman pong Armed Forces of the Philippines and the Defense Department sa pamumuno ni Secretary Gilbert Chodoro ay mas pinaiigting natin ang mga patrolya natin. So kung maalala mo, Ma'am Weng, nagkaroon tayo ng MMCA kasama ang Estados Unidos, the US Coast Guard, sa Bajo de Masinloc mismo. And we're hoping more countries and more patrols will directly participate dito para tuluyan, no, na hindi kilalanin ng mundo ang maling paninindigan ng China dito sa South China Sea. Meron bang extra patrolya kayong gagawin sa Batanes after this pronouncement ng mga scholars ng China? Well, gaya na sinabi ni Secretary Gilbert, Ma'am, no, ongoing naman na ang pagpapatrolya ng armed forces kasama ng Coast Guard dito sa Batanes. No? So, there's no reason for us na sabihin na because of the scholars' statement, dodoblehin pa natin. Because even before they declared such claim, nagpapatrolya naman na tayo dito. Alam mo, ayoko na nga ang ginagamit kasi marami pa ako naririnig na ginagamit yung salitang pinag-aagawan. Oo. Inaagaw. Dapat. Inaagaw yes. kasi atin to no? Atin yung lugar na yan. Ano? Maligayang anniversary sa atin, Rear Admiral. And good luck po sa inyo pong pagbabantay sa ating mga teritoryo. Good morning, yes, Sir Joel. Happy anniversary sa ating pagkapanalo and happy anniversary rin sa Chinese Embassy. Kaya na sinabi ko, kung wala sila, wala tayong 2016 Arbitral Award. Yun, no? Salamat, thank you. Rear Admiral. Si Rear Admiral J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, mga kapuso. Saka lang, note lang natin, Joel, na nagkaroon tayo ng arbitral ruling dahil ipinurso ito noon ng Noynoy Aquino administration. Talagang inilaban. Yes, inilaban talaga to. Ginastusan, inilaban. Kumuha ng mga dayuhang abogado, kasama ang mga abogado natin sa Pilipinas, mga house leaders, nagpunta doon sa The Hague para po ilaban ito. Yun, no?